Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sa inyo lahat. Amen. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang kay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, sa mga santos at santas at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon natin Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
naming makapangyarihan kami, ingatan mo araw-araw sa pagdiriwang na ito, sa buhay ng Panginoon naming mahal, ipagkalubos sa amin ang kaligtasan, at ilayo niyo kami sa mga kasamaan upang maging dapat na kami tumanggap sa kalulatian pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna tayo sa unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa Aklat ng Hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay napuno siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po niyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga ulit, ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya ulit at sinabi, bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya ulit at uminom, at siya'y lumakas sa tulong ng pagkain iyon. Naglakbay siya 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pagtaban ay magsumikap tayo kamtin ang Panginoong bigay. Magsumikap tayo, kamtin ang Panginoon. Panginoon, aking lalong pupurihin. Sa pagsasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayang naaapi, makinig, matuwa. Sagot, magsumikap tayo kamtin ang Panginoong bigay. Ang pagkadakilan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang ating dalangin didinig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Tugon po, magsusunod tayo ang Panginoong bigay. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at padusa. Sabihin po, nagsusunod ang Panginoong bigay. Ang anghel yaong bantay sa mga takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupo. Ang galing ng poon ng hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanyang naligtas, ay maitutuloy ng taong mapalad. Tugon po, nagsulitan tayo ang Panginoong bigay. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng paghati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan ng iyong katubusan pagdating ng takdang araw, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot,
Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang gayon mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mahusay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak ng hain ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong mga panahon iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkain bumaba mula sa langit," sinabi nila. Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano niya ngayong masasabi, "Bumaba ako mula sa langit"? Kaya sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tayo nakakakita sa Ama. Kaya sabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain ng bibigay buhay. Kumain ng mana ang iyong mga ninuno ng sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain ng bibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay pang magpakailanman. Ang sinumang kumain nito, ang pagkain ibibigay ko sa kabubuhay sa sanlibutan na aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon sa Kristo. Sa linggong ito, patuloy natin pinagninilayan ang mga kasabihan ng ating Panginoon sa Kristo tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Batay sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, noong nakaraang 2 linggo, narinig natin kung paano pinadami ni Jesus ang 5 tinapay at ang 2 isda para pakainin ang 5,000 katao. Kaya gusto nila na gawin siyang hari para sa kapakanan ng mga kababalaghan labang. Kaya umalis si Jesus sa bundok habang sumakay ang mga apostol sa bangka papuntang Capernaum. Sumunod siya sa ruta sa pamamagitan ng paglalakad sa tubig. Noong panahon iyon, pagkatapos ni Jesus magpakain ng 5,000 katao, nag-aabang pa ang mga tao kung ano pa ang kababalaghan na gagawin ni Jesus. Kaya noong kanyang mga apostoles na sumakay sa bangka, ang ginawa naman ni Jesus ay sinundan niya ang bangka. Naglakad si Jesus sa ibabaw ng tubig upang ipakita niya ang kababalaghan ng Diyos Ama. Noong nakaraang linggo, narinig natin kung paano hinanap ng mga tao si Jesus at ang kanyang mga apostol, kaya sumakay sila sa mga bangka.
Nang nakita nila sila, lumapit sila sa kanya at humingi ng isa pang kababalaghan para maniwala sila sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon na bibigyan na sila ng pagkain na nagbibigay buhay na walang hanggan, at yun pala, idinideklara niya na kanilang sarili bilang tinapay ng buhay. Ngayong linggong ito sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang reaksyon ng mga tao pagkatapos ang mga salitang ito ng Panginoon. Sila ay nagdududa at nagbubulungan at naghahamunan ng taimtim dahil hindi nila natanggap na si Jesus ang anak ng Diyos. Sa panahon sa ngayon, hanggang sa magpahanggang sa ngayon, marami pa rin tao, kung nung araw mayroon mga tao na hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos, mayroon pa rin tao ngayon, mga tao ngayon na hindi nila matanggap si Kristo na Jesus. Katulad ng isang maraming paniniwala ng Diyos, paniniwala ng simbahan na hindi nila matanggap na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil ang sabi nga nila, si Jesus daw ay anak na tao lamang. No? Kaya yung mga tao noon na hindi naniniwala kay Jesus, parang mayroon pa rin karugtong hanggang ngayon. Kasi hindi natin hindi lingid sa ating kaalaman na marami ngayon ang mga simbahan na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dahil ang katwiran nila, si Kristo lang daw ay tao. Okay, sabihin natin, noong bago pinaglihin ni Santa Maria Virgen, si Jesucristo ay nagpakita ang isang anghel, no? Gabriel, upang sabihin na ikaw, Maria, ay magdadalang tao ng isang batang lalaki. Ito ay anak ng Diyos at tatawagin mong Jesus. Subalit, ayaw hindi matanggap ng ibang pananampalataya na si Jesus ay Diyos. Sa ating unang pagbasa, nakita natin ang isang nagdurusang propeta na si Elias. Naglaya siya sa Israel sapagkat tinangkang siyang patayin dahil sa pagtumba ng rebolto ni Baal at Diyos-Diyosan ni Haring Ahab at Rinang Jezebel. Kasi nung araw pa ay sinasabing mga rebolto, kung nakapanood kayo ng pelikula na Moses, meron doon si Ramesses, yung sasabihin Diyos-Diyosan ay ang pababa ay tao pero ang ulo ay hayop. Yun ang maliwanag na Diyos-Diyosan. Ang sinasabing Diyos-Diyosan na maliwanag din sa tao ngayon kapag ang tao magpakilala na siya ay Diyos at hindi siya lalang pag hindi ang Panginoon Diyos ang magdeklara sa kanya at mag-self-declared lang siya na siya ay Diyos, yun ang maliwanag niya siya ay Diyos-Diyosan. Kasi nagpakilala siya na siya ay Diyos. No? Subalit siya ay tao lamang. Ordinaryong tao, pero nagpakilala siya na ay Diyos, yun ang tinutukoy na Diyos-Diyosan. Dahil sa kanyang pagiging matuwid sa kalooban ng Diyos na si Yahweh, sinugo ng isang anghel para pakainin at painumin siya ng 2 bisis. Pagkatapos naging masigla ang karamdaman ng propeta at pumunta sa bundok ng Panginoon, ang Horeb o mas kilala na bundok ng Sinai. Ang pangyayaring ito ay nabigyan daan kay Jesus dahil siya ang isang pagkain, ngunit hindi lang isang ordinaryong pagkain, kundi siya ang pagkain nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang mga sinasabi ni Kristo na mga pagkain para sa atin para magbigay ng daan na pagdating ng araw ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ay isang Diyos, ngunit bumaba sa langit bilang tao mula sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria para turuan tayo ang daan papunta ng Ama at ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nung araw, nung habang hinahampas si Jesus, pinaparusahan si Jesus, ang mga tao ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Doon lang nila nakilala, nung si Jesus ay pinapuna nila sa krus, tapos si Jesus ay nabuhay na maguli sa 3 araw. Doon lang nila naalala na si Jesus pala ay Diyos. Pero ano pa ang magagawa nila? Dahil huli na ang lahat.
Tuwing ipinagdiriwang natin ang sakramento ng banal na Eucharistia, inaalala natin ang kanyang dakilang pagtubos sa sangkatawan dahil siya mismo nag-utos na ipagdiwang ito noong siya ay nasa huling hapunan kasama ang mga apostol. Tuwing tinatanggap natin siya sa banal na komunyon, nais siya tayong palusugin dahil sa gusto niyang manahan sa ating mga puso't isipang handang tumanggap sa Kanya. Kaya kailangan, pag nagsisimba tayo, tatanggap din tayo ng komunyon upang manahan si Kristo sa ating puso't isipan. Kailangan natin isabuhay ang kanyang turo at gawain bilang pagpaparangal sa mabuting balita sa pamamagitan ng mga mabubuting gawain sa isa't isa at sa ating mga kapwa. Kapag ginawa natin ang mga ito, sa huli ng ating buhay, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Higit sa lahat dito, nakabata ang ating paniniwala sa kanyang bilang anak ng Diyos. Sa ating paglalakbay sa daang ito, naway sa buhay natin ang diwa ng banal na misa, ang ating Panginoon Kristo, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sumawayo po tayo. makapangyarihan sa katawan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Hingapin mo kami mga tinubos mo dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayan ng laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Ang magkasama ng Diyos ay tunay. Ang magkasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan kaniya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit
Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng lupa. Ama naming lumikha, ang mga alay namin iyong tanggapin upang ang paghain nito ay magpapatawad ng mga kasalanan at mapakinabangan namin pag inapati nawa ito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Kristo sa aming Panginoon na sa araw nito ay nilupig mong aming kamatayan at libingan. At sa pamamagitan ng iyong malulahating muling pagkabuhay at binuksan sa aming landas na buhay na walang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. Itaas ang iyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitampok ang kinamesang pagsalungat. Sa pananagutan iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal, ang nagpakasakit sa lahat ng pagsikap namin iyong kinalulugdan, at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal, kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit sa iyo ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo ng kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bupan ng lahat ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. At pinaghati-hati niya at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Yun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
Anong pangalan ng asawa niyo? Ha? Baby. Baby? Yan ang kanyang pangalan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ka dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang katoliko, pintuan ng langit. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Cristobal na puno aming punong bispo at ng lahat ng kaparihan at diakono na tumanggap ng ordin. Alalahanin mo rin ang aming kapatid na si Divi na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakisa ni Kristo sa pagkamatay. Nung siya'y pumanaw, naway makasama ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na puno ng pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyo ng walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri at ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ito ng sabay-sabay. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan samantalang aming pinanyabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag at pagligtas namin sa Isus Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, ang kapayapaan ang iniwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inyanyan ng kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako. Alis ako.
Tumayo muna tayo. Madaming makapangyarihan. Naririto kami ngayon ang susumamo sa iyong banal na bigyan. Upang kayo para ibigay ng kabiguran at maging kagalingan ng aming mga karamdaman. Puspusin mo kami ng iyong misyon. Ilayo sa lahat ng mga pagkakaan at iwasaya ng aming pusong damdamin. Ipag-adyan niyo kami sa lahat ng pahinsaya at kasamaan. Pagkaluban ng kaya aming pamilya at mga mamamahay. Upang matamo namin at sundin namin ang kaluban mo dito sa lupa hanggang sa lahat. Para magdamagsanang sa balik ng mundo, Alleluia, Jesus, Jesus, Rosana, Misang Cristo, Dinamasa, Reputado, Espiritu Santo, kailangan ka. Silang ang lakas ng mahinga. Lahat
Sumayin niyo ang Panginoon. Bendisyonan kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo kayo dala ang pagpapala ni Kristo. Mag-kiss ka na lang kay Padre. Ala na, late na. Diyan. Sa'yo. Doon sa akin sa bahay. Si Boy. Nakatawag doon. Nakatawag doon. Balot na balot siyempre. Hello everybody, good morning. Thank you for watching. Sa lahat ng nag-attend ng aming misa, maraming salamat. Bye everybody, God bless you all.